Buntis ako sa anak mo. Sabi niya na may kalupitan sa lalaki. Kung ayaw mo pumunta ako sa presinto, sabihin doon na pinatulog mo ko at diniroga sa pinagsamantalahan, sundin mong mga sasabihin ko. Kung wala siyang ibang pagpipilian, ayaw sana niyang dumaan sa hakbang na ito. Ayaw na niyang gumamit ng dahas, ngunit sobra na si Shera. At bilang ina ni Thea, paano niya mapapayagan ng kanyang anak ay patuloy na inaapi. Samantala si Shera ay nagla-lunch kasama si Maverick. Upang gawing komportable ang boss na nagpapasweldo sa kanya, pinilit niyang dalhin ito sa isa sa mga pinakikilalang restaurant sa Maynila. Ang inihaw na lobster, medyo overcook, ang repolyo, hindi masyadong malambot at pati na rin ang wine, parang hindi masarap. Ipinakita ni Maverick ang pagiging mapili at marangyang ugali ng mga aristocrats. Binangga ang mesa at tinawag ang chef upang iligtas si Shera. May pambayad naman siyang card galing sa Bustamante family. Hindi nga lang niya yun ginagalaw. Sa tingin ko, paano kung magbigay ka ng 50% discount? Kung hindi magsusumbong ako sa Consumer Association. Namumulang mukha ng head chef. Ngunit kailangan niyang aminin na bawat komento ni Maverick ay tamang-tama. Napaluha siya at nagsalita ng may pawisan o, ang 50% discount, medyo malaki. Anong palagay mo, miss? Gumugol na sandali si Shera ng pagtiti kay Maverick na wala ni kaunting imahe ng isang naninira. Palihim niyang hinaplos ang kanyang wallet na parang malnourished sa payat at nagdesisyon na hindi pansinin ang mga mata ng chef na nagmamakaawa kung may katwiran ng sinabi niya. Hindi ko naisip na sobra ang 50% discount. Tama nga, kung hindi ako inimbitahan ni Shera dito, ang ganitong klaseng pagkain hindi karapat-dapat sa isang 5-star hotel. Panlilinlang lang ito. Ngumiti si Maverick at ipinakita ang dalawang kumikinang na puting pangil habang umiinom ng tsaa at nagmamasid sa labas ng bintana nang walang pagmamadali. Tinanggal ng chef ang kanyang sombrero at pinunasan ng pawis sa kanyang mukha. Pagkatapos ay ngumiti ng mapait. Mukhang si Sir ay eksperto. Ang 50% discount ay isang 509% discount. Habang pinapanood ng chef na naglalakad palayo mula sa pribadong silid, tahimik na ibinigay ni Shera ang thumbs up kay Maverick. Ngumiti si Maverick na mas maliwanag. Ngunit hindi binawi ang mga mata mula sa bintana. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya na may pagkabigla. Shera, mukhang may sumusunod sa'yo sa labas. Meron ka bang na-offend na kalaban? Ano? Humapdi ang labi ni Shera nang marinig ito. Ang unang pumasok sa isip niya ay kung bakang matandang babae. Ngunit agad niyang tinanggihan ang hula. Napag-usapan na nila na hindi siya pasusundan nito at magagawa niyang kanyang mga nais. Sa wakas, kahit na ipinangako niyang hindi na muna makikipaghiwalay kay Douglas, hindi pa rin siya bumalik sa Bustamante family. Hindi gagawa ng anumang hindi kasiya-siya sa kanyang matandang babae sa ngayon. Kung hindi tayo naupo dito, mahihirap sanang malaman ng kalaban pala ay isang profesional. Ang sabi ni Maverick na parang isang batang lalaki. At nagtanong ng bigla, Shera, gusto mo bang malaman kung sino ang nagpadala ng mga tao? Nalito si Shera. Subalit, umayon din. Oo, pero paano? Bago pa man siya makapagsalita, tumayo si Maverick na may ngiti. Nilagay ang mga kamay sa mesa, yumuko at tinalikan ng masala na pisngi ni Shera. Sabay sabi ng malakas, Char! Ay! Nagulat si Shera at muntik nang mahulog mula sa silya. Tinutok ang galit na tingin kay Maverick na patuloy nang umingiti sa kanya. Anong ginagawa mo? Umupo si Maverick ng kalmado. Tinutulungan kita. Ang mga sumusunod sa'yo ay tsak nang pupunta sa master nila para i-report ang ganitong explosive na impormasyon. Kailangan mo lang maghintay at darating siya upang kumprontahin ka. Talagang isang simple at marahas na paraan ang ginawa ni Maverick na natiling walang imik si Shera at tila nabulunan. Pakiramdam niya hindi magiging magandang kinahinatnan ng halik na yon kanina. Naiinis siyang nagreklamo. Hindi na natin pag-uusapan kung epektibo ba ang paraan o hindi. Pero sana malang pinaalalahanan mo ko para nakapaghanda ako ng mental health ko. Baka lalo akong mapahamak sa ginawa mo. Hintay lang, galit din si Maverick na parang agrabyado. Lumapit kay Shera at tinurong sarili niyang gwapong muka.
Ako si Maverick Argiles, ang maestro ng alahas. Maraming kilalang babae ang gustong mahalikan ko sila, pero hindi ko sila pinapansin. Ikaw, isa kang traidor, nangangas kang hamakin ng iyong guro, na basta na lamang. Ang malindog na katawang ito ay pinapantasya ng mga kababaihan. Dapat magpasalamat ka pa sa akin. Oo, oo, ikaw ang pinakagwapo gaya ng sinasabi mo, okay? Naintindihan ko na, maalindog at napaka-charismatic. Gold yarn? Walang magawa. Inunat ni Cher ang isang daliri at tinulak ang noon na lalaki. Dahan-dahan niyang itinulak ito palayo at may ngiting nagtanong. Unang beses mo dito sa Pilipinas. May gusto ka bang puntahan? Oo, meron. Agad na tumango si Maverick. Kinuha ang kanyang cellphone at ipinakita kay Cher ang travel plan na inihanda niya. Pero ang pangunahing dahilan kung bakit ako nandito ay upang personal kitang turuan kung paano mag-ukit. Pakisuyo, tapusin mong planong ito bago maggabi. Napangiwi si Shera habang kinukuha ito at ang siksik na maliit na letra ay nagpangilo sa kanyang ulo. Makalipas ang ilang minuto, agad niyang tinawag ang waiter upang bayaran ang bill at sinimulan ng kalahating araw na pamamasyal sa Maynila kasamang sabik na si Maverick na parang mula sa bundok. Parang hindi nakakita ng mga park at maraming puno sa syudad ang taong ito. Turo na lang ng turo. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, suot ni Cher ang isang fairy crown na gawa ng isang amusement park. Mabigat ang kanyang mga hakbang habang sinusundan niyang masiglang si Maverick para maghapunan. Ang mga kamay ni Maverick ay puno ng iba't ibang tropeyo at ang kanyang casual na t-shirt ay napalitan ng isang cartoon team outfit na sobrang pambata. Masigla siyang nakipagkwentuhan kay Shera tungkol sa kanyang mga nakita at naranasan sa buong hapon. At sinabayan pa ng paninisi. Shera, kailangan mo talagang alagaan ang katawan mo. Mas mabuti pa siguro kung lumipat ka sa akin ng ilang taon. Matutulungan kitang lumakas habang tinuturuan kita araw at gabi. Mukha kasing hindi sapat ang kinakain mo dito at pinapabayaan ka ng lahat. Sa akin maalagaan kita, pero walang mali siya yon. Hindi ikaw ang tipo kong babae. Kung ikukumpara sa mga humahabol sa akin, napaka-ordinaryo ng itsura mo. Wow, nakakahiya naman sa'yo na parang mapipilitan kang alagaan ako, no? Habang sinasabi ito, palihim na inuulit-ulit ni Cher ang linyang pagtuturo araw at gabi. Sabay yugyug ng balikat at isang tusong ngiti ang kanyang pinakawalan. Baliw ang lalaking ito. Akala naman niya siya ang tipo ko. Pagod na pagod, bumagsak si Cher sa sofa sa lobby ng hotel. Umiling siya ng tahimik at sobrang pagod na ayaw nang igalaw kahit na isang daliri. Ang nais niya lang ay makapagpahinga. Lumuhod si Maverick sa tabi niya at marahang tinusok ang kanyang pisngi. Ngunit pumikit lang siya at nanatiling tahimik na parang isang patay. Biglang nawalang kasabikan ni Maverick at napalabi. Inilagay niya ang mga shopping bag sa paanan ni Shera. At nang tumaas ang kanyang tingin upang magmasid sa paligid, bigla siyang natigilan. Hoy Marlene, sa hindi kalayo ang bahagi ng lobby, isang kaakit-akit na babaeng nakangiting humawak sa bisig ng isang gwapong lalaki. Napalingon siya na marinig ang tawag na yon. Nakahilata si Shera sa sofa na parang lantang gulay. Hindi man lang niya narinig ang bulong ni Maverick. Wala na siyang lakas ng katawan upang magpatuloy. Sa hindi inasahang pagkakataon, nang muli niya itinaas ang paningin, nakita niyang lalaking naging dahilan ng kanyang mga gabing walang tulog. Ang lalaki hindi siya kayang mahalin, hindi dapat mahalin. Nang bahagyang lumihis ang kanyang paningin, pakiramdam niya ay may mahigpit na bumigas sa kanyang hindi maipakaling puso. Kasama ni Marlene ng lalaki, may matamis na ngiti sa kanyang muka. Ang kanyang maringal at eleganteng itsura ay lubos na salungat sa pagkakahiyang kalagayan ni Shera. Dahilan para lalo niyang maramdaman ng pagkaasiw at pagkapahiya, ang tanging nais niya ay makalayo kaagad sa paningin ni Eros. Kuya, kaya kayo nandito ni Miss Shera ay para mag-check-in. Bilang isang hotel na may restaurant, madaling isipin ng isang babae at lalaki magkasama ay mag-check-in doon matapos kumain. Dahil 10 oras na ng gabi, napatingin si Shera kay Eros. Sinusubukang basahin ang ekspresyon nito. Agad siyang nagpilit na magpaliwanag, ngunit pinutol siya ni Maverick. Siyempre nandito kami para kumain ng hapunan. Talaga? Mahinang tumawa si Marlene. Hindi malinaw kung maniniwala ba siya o hindi. Sakto naman, hindi pa rin kami nakakakain ni Eros. Kung okay lang kay Shera, paano kung magsalo na lang tayong 4? Tinitigan ni Shera ang maluwag ng ngiti ni Marlene. Bago ibinaba ang kanyang mga mata, kasabay nito,
Naramdaman niyang matalim na kirot sa sugat sa kanyang braso. Masamang pakiramdam ni Shera. Mas mabuting ipagpaliban na lang ito sa ibang araw. Sagot muli ni Maverick na may inosente at kalmadong tono. Kumain na lang tayo ng kahit na ano, tapos uuwi na kami. Narinig ko kasi na iisa lang ang banyo sa bahay niya. Kaya gusto kong maligo bago si Shera. Sa pagkakataong ito, bago pa makapagsalita si Marlene nagsalita na si Eros. Nakakunot ang noo at nakatingin ng malalim sa kanilang dalawa. Balak mong tumira sa kanya? Oo, walang pag-aalinlangang sagot ni Maverick. Pinulupot niyang braso sa balikat ni Shera at ngumiti ng mapanghamon kay Eros. Huwag kang mag-alala, kaya naman niya akong tanggapin. Kahit pa ikaw ang magiging bayaw ko, balang araw. Hindi mo naman kailangang problemahin ng pagkain, tirahan at transportation ko. Hindi komportable si Shera sa paghawak ni Maverick sa kanya. Kaya palihim siyang naghanap ng pagkakataon para makaiwas sa marurumi nitong kamay. Kinurot niya ito ng palihim. Sa oras na yon, magaan na nagsalita si Eros. May asawa si Shera. Kung maninirahan ka sa kanya kahit wala kayong gagawin, makakasira pa rin ito sa reputasyon niya. Natigilan si Shera sa kanyang pag-iwas at tinitigan si Eros. Labis na saktan. Sinabi ba niya ito para kay Douglas? O iniisip ba nitong pabago-bago siyang klase ng babae at hindi naniniwalang magkaibigan lang sila ni Maverick? Balak na sana niyang gamitin ang pagkakataong ito para iwan si Maverick matapos ang hapunan. Pero ngayon, bigla na lang siyang nawalan ng gana. Napansin ni Maverick ang biglaang paninigas ng katawan ni Shera, kaya sinulapan niya ito ng may malalim na pag-iisip. Pagkatapos ngumiti pa rin siya na bahagyang nakakurba ang mga mata. Alam kong may asawa siya, pero kung asawang yun ay wala namang ibang ginawa kung hindi palungkutin siya at hindi alintanang nararamdaman niya. Bakit ko naman iintindihin ang opinyon ng lalaking yun? Dahil lumaki siya sa ibang bansa, naging prangka at walang pakialam ang pananalita ni Maverick. Malinaw niyang ipinapakita ang kanyang determinasyong manatili sa tabi ni Shera. Kumunot ang gwapong noo ni Eros, halatang hindi sanay na may tahasang tumatanggi sa kanya. Tito, mahinang bulong ni Shera habang nakayuko, mahigpit na nakasarang mga daliri niyang nakalaylay sa tabi ng kanyang katawan. Ang relasyon namin ng teacher ko ay hindi katulad ng relasyon niyo ni Marlene. Magkaiba yon. Bago pa man tuluyang matapos ang kanyang sinabi, bahagyang sumikip ang mga mata ni Eros at ang malalim at madlim niyang titig ay nakatutok kay Shera. Pinilit ni Shera na magmukhang kalmado at maggiliw. Iniiwasan ang titig ng lalaki habang diretso siyang tumitingin kay Marlene. Sa may hinahon, ngunit formal na tono, sinabi niya, "Salamat sa paanyaya mo, Marlene, pero mukhang hindi na muna kami sasama ngayong gabi." Isa pa, masakit pa ang mga braso ko na binangga mo eh. Nalalaki ang mga mata ng babae at hindi inasang babanggitin pa yun ni Shera sa harapan ng dalawa. Saka hinila pa niyan palayo si Maverick. Hintay lang, habang dumadaan siya ngumiti si Marlene at hinawakan ang kanyang kamay sa panlabas tila magiliw siya. Ngunit sa mahina't mapanuyang boses ay bumulong siya sa tenga ni Shera. Shera, kung wala ka namang ginagawang mali sa akin, bakit parang takot na takot kang makita ako? At ayaw mo pang sumabay sa aking pagkain? Huwag ka nang magkunwaring mabuti, bulong niya sa babae. Baka hindi kita matansya. Halikan ko ang fiancé mo sa harapan mo, Marlene. Sino may sabing takot ako sa'yo? Bobo lang ang matatakot sa mga gaya mong plastic. May diin ang bulong na yun mula sa kanya. Nakaplaster ang ngiti ni Marlene at halos manigas ito sa gigil sa kanya. Nang paalis na siya upang muling tumanggi, hindi sinasadya niyang mapatingin siya kay Eros at nahuli niya ang mahinang sulyap na lalaki sa kanya. Biglang nagulong tibok ng kanyang puso. Nasa wakas ay unti-unti nang kumalma kanina. Ang mga salitang dapat sana'y tatanggi siyang muli ay tila nanigas sa kanyang mga labi. Natahimik siya, parang nawala sa sarili. Bahagyang ngumiti si Marlene at itinawag isang waiter na dumaan. 4 na tao, salamat. Sa mesa para sa 4 na may magandang tanawin ng gabi. Naupo si Marlene sa tabi ni Eros. Tila isang ahas na nakapulupot sa isang poste. Samantalang walang imik na umupo si Shera at pumili ng ilang inirekomendang putahe ng chef. Saka maingat na kinuhang isang maliit na notebook mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito.
Sinuri ang listahan ng mga pagkaing maaaring maging allergic si Maverick at maingat na inihanda ang hapunan ng kanyang guro. 3 tao ang nagpakita ng magkakaibang reaksyon sa maalagang pag-asikaso ni Shera sa kanyang teacher. Una, naging mapagpasalamat si Maverick at kinuha ang rosas mula sa florera sa hapagkainan. Saka inabot to kay Shera na may ngiti, ipinapakitang kanyang kasiyahan sa ginawa nito. Salamat. Sumunod ng bahagyang ngumiti si Marlene at mabagal na nagsalita na may halong malalim na kahulugan. Talagang maasikaso ka pala, Miss Shera. Hindi ko na kailangan mag-alala tungkol sa kapatid ko kung siya'y maglalagi dito. Tama, Eros? Napangiti si Eros at tumango ng bahagya habang nanatiling nakatingin kay Shera. Tila sinusubaybayan ng tahimik na pakikisalamuhan nito kay Maverick. Hindi nagtagal, dumating ng mga pagkain at isa sa mga ito'y pinakulo ang hipon na inilagay mismo sa gitna ng mesa. Gaya na nakagawian, nagsuot si Shera ng disposable gloves at nagsimulang magbalat ng hipon. Ngunit nang matapos siya, napagtanto niyang wala siyang mabibigyan nito. Sa tapat niya, abala sina Marlene at Eros sa pagbulong ng pag-uusap at makikitang banayad na pagtango ng lalaki bilang pagsang-ayon. Ipinakitang kanyang pagiging maalaga dito. Pinisil ni Shera ang malinis at maputing laman ng hipon gamit ang kanyang mahabang daliri saka napangiti ng mapait bago inilagay ito sa plato ni Maverick. Sa tabi niya, bakit mo binibigay sa akin to? Hindi ko gusto yan, tanggi ng lalaki. Ngunit kinain pa rin niya yon gamit ang chopsticks. Bahagyang napangiwi, ngunit napalitang lunukin. Habang umunguya, dinagdagan pa niya ng drama ang kanyang reaksyon. Ay siguro, dahil si Shera mismo nagbalat para sa akin. Kahit ang hipon na hindi ko gusto, ay naging napakasarap bigla. Dahil sa kanyang malakas na boses na patigil sa pag-uusap sina Marlene at Eros at sabay na tumingin sa kanilang direksyon, bahagyang nanginig ang labi ni Shera. Gusto niyang ipitin ang ulo ni Maverick sa plato. Napakadaldal ng lalaking ito. Sa kabila nito, nasasalamin sa madilim na mga mata ni Eros ang masiglang ekspresyon ni Shera. Saglit niyang pinagmasdan ng walang lamang plato sa harapan niya. Ang kanyang manipis na labi bahagyang kumurba. Tila ba hindi siya naapektuhan? Hanggang sa matapos ang hapunan, hindi malang hinawakan ni Eros ang plato ng hipon, halatang hindi itong kanyang paborito. At sa tingin ni Shera, mukhang hindi rin alam ni Marlene ang tunay niyang panlasa. Dahil dito, hindi napigilan ni Shera ang malito. Hindi niya kayang hulaan ang laman ng puso ni Eros. Ngunit, madaling makita na may distansya pa rin ito kay Marlene. Kung totoong fiancé ito ng lalaki, bakit hindi malang alam ng babaeng itong hilig niyang kainin? Alam niyang ang relasyon ng dalaway opisyal na, malinaw namang maingat at may pag-alaga si Eros sa babae. Pero bigla niyang naisip na marahil, hindi kasing lalim ng kanyang pagkakaunawang pagkakilala ni Marlene sa kanyang tito. Sa pinakamababa, siya mismo ang nakasaksi sa walang awa at tusong panig ng lalaking ito, isang lalaking halos perpekto sa paningin ng iba. Subalit may kakaibang ugali sa dilim. Hindi yun isang magandang bagay para sa kanya, pero bakit may lihim na kasiyahang sumisibol sa kanyang puso? Dahil ba mas ramdam niyang mas kilala niya si Eros kaysa kay Marlene? Napabuntong hininga na lang siya. Shera, naglalakad na sila ng mga oras na yon nang marinig niya ang isang tawag. Ang bagal na tumutunog ng telepono mo, gusto mo bang ako nang sumagot? Tanong sa kanya ni Maverick. Hindi na, salamat. Tugon niya dito. Bumalik sa katinoan si Shera, ngunit nang makita niyang pangalang tumatawag, agad siyang napakunot ng noo at mabilis na sinagot ito. Ano po yun, Lola? Ako ito yang madam, inutusan lang akong tawagan ka. Sa kabilang linya bahagyang sinulipan na matandang mayordoma ang pabago-bagong ekspresyon ni Douglas bago ipagpatuloy ang usapan ayon sa kanilang napagkasunduan. Hindi magandang pakiramdam ng matanda simula pa kagabi. Sa edad niya, madali siyang dapuan ng sakit. Naisip ko lang kung wala ka namang ginagawa, maaari ka bang umuwi saglit upang dalawin siya? Sige, pupunta ako kagad. Pagkababa ng telepono, mabilis na nagtungo si Shera sa gilid ng kalsada upang maghanap ng masasakyan. Habang nagmamadali, sinabi niya kay Maverick ang password ng kanyang apartment. Yung kwarto na may mga damitang sa akin, kaya mamili ka na lang sa 2 pang natitira. Kung magugutom ka, may instant noodles sa loob ng cabinet. Sabi niya dito, paano mo naman basta na lang iiwan ang t-shirt mo ng ganito? Anong klaseng pag-alaga yan? Nakangusong reklamo nito sa kanya. Ayaw pang mahiwalay ni Maverick kay Shera, kaya sinadya niya magpabebe at pinabilog ang kanyang pisngi para magmukha siyang cute. Tigilan mo na sabing pagbabasa ng mga nobelang yan. Emergency itong pupuntahan ko.
Hindi ba dapat kung may matandang may sakit sa bahay, dapat akong sumama sa'yo para bisitahin siya? Hindi. Huwag kang sumama. Mabilis na umiling si Shera. Iniisip na nakaplanong ayusin ng matandang ginang ang relasyon nila ni Douglas. Kung magdadala siya ng ibang lalaki sa bahay sa ganitong pagkakataon, hindi niya kayang isipin kung anong maaaring mangyari. Pakiramdam ni Maverick ay hinamak siya ni Shera at labis siyang nadismaya, maging ang kanyang kulay amber na buhok ay tila nalungkot din. Wala siyang nagawa kung hindi sumakay ng maayos sa taxi. Parang isang malungkot na malaking asong pinagtabuyan. Sa wakas, matapos maihatid ang kanyang guro, muling sumakay si Shera ng sasakyan at nagmamadaling pumunta sa lumang bahay. Pagdating niya, nakabantay na doon ang mayordoma at agad siyang pinangunahan papunta sa kwarto ng matandang ginang. Lola, bakit hindi mo kaagad ipinaalam na masamang pakiramdam mo? May ingat na umupo si Shera sa tabi ng matanda at marahang hinaplos ang balikat nito. Saka nagsalita siya ng malumanay. Dahil nangako ako sa iyo, gagawin ko makakaya ko. Hindi mo na kailangan mag-alala tungkol sa amin ni Douglas. Malambing na hinaplos na matandang ginang ang kanyang kamay at ngumiti. Mabuting bata, matagal ko nang dinaramdam ang sakit na ito. Hindi ko na ipinatawag ang mayordoma kanina dahil ayaw kitang gambalain sa 10 oras ng gabi. Pero masaya ko nandito ka. Bahagyang nangilid ang luha niya. Kahit panaramdaman niya naglayo ang loob nila kamakailan, kitang-kita niya sa bawat salita ng matandang tunay na malasakit nito. Lola ako. Habang mas lalo siyang binibigyang pansin ng matanda, mas lalong nahihirapan siyang tanggihan ng hiling nito. Kakunti na lang ang natitira niyang kamag-anak sa mundo, kaya't mas lalo niya itong pinapahalagahan. Kung maaari lang, ayaw niyang biguin ng sino man sa kanila. Ngumiti ang matanda at pinutol ang sasabihin niya. Habang bahagyang ipinikit ang mga mata, waring isang matandang malapit ng pumanaw. Gabi na, kailangan ko ng matulog. Pero kung hindi ka pa nagmamadaling umalis, maaari mong bisitahin si Douglas. Sa tingin ko talagang nagsisisi siya sa pagkakataong ito. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Sa huli nauwi pa rin ang usapan kay Douglas. Dahan-dahang naglahong emosyon sa mga mata ni Shera. Tumango siya bilang pamamaalam sa matanda saka siya lumakad papunta sa kanilang kwarto ni Douglas. Nang buksan niyang pinto, madilim ang buong silid, nakasarang mga kortina at walang anumang liwanag ang pumapasok. Dahil sa naunang karanasan sa apartment, naging labis na maingat si Shera. Nanatili siya sa may pintuan at hindi basta-bastang pumasok. Sa ilalim ng kanyang kalmadong tinig, pinigilan niya samot-saring emosyon at tinawag ang pangalan ng taong sumirat sa kanyang buhay. Sa isang tensyonadong boses, Douglas, walang anumang paggalaw mula sa malaking kama. Marahil mahimbing pa rin ang tulog ng lalaki habang tinatansya niya ang lokasyon nito at naghahanda ng umalis. Biglang nagliwanag ang kristal ng chandelier sa kwarto. Sa ilalim ng maningning na puting liwanag, otomatikong napapikit siya. Bago pa niya lubos na maunawaan ang nangyayari, isang malakas na pag-ihip ng hangin ang naramdaman niya at bigla na lang siyang tinamaan ng matindi sa noo ng isang matigas na bagay. Matalim ang sakit na bumalot sa kanyang ulo at agad na kumalat ang pulang dugo mula sa gilid ng kanyang noo. Dahil sa pagkagulat at matinding hapdi, natumba siya at bumagsak sa sofa. Sa kanyang pagpupumilit na bumangon, nadampian ng kanyang madaliri ang isang puting Chanel ng jacket. Kasabay nito isang matinis na sigaw ang pumuno sa buong silid. Daddy! Lola! Tulungan niyo ako! Gusto akong patayin ng babaeng ito! Si Thea, hawak pa ng kanyang noo at nakakunot ang noo. Unti-unti nagadya si Shera sa liwanag at sa sandaling luminaw ang kanyang paningin, ang unang bagay na tumambad sa kanya ay ang mamamahaling jacket. Isang stilong perpektong akma kay Evelina. Biglang nanikip ang kanyang dibdib, ngunit kagad niyang itinuwid ang kanyang sarili. Sa matinding pagkasuklam, agad niyang hinablot ang jacket at ipinagsak ito ng may galit sa sahig. Sinabi nga niya na wala siyang pakialam kung bumalik man si Thea. O hindi, ngunit hindi niya inasahang isa sa katuparan ni Douglas ang pahintulot niya ng ganoon, kadali na pati si Evelina ay nakapasok din sa bahay. Ito ang taus-pusong pagsisisi ni Douglas. Kasabay ng patuloy na pag-iyak ni Thea, narinig ang mga yabag mula sa pasilyo. Si Douglas ang unang pumasok, mabilis na lumapit sa kama at tinignan si Ara. Matapos matiyak na nag-iinarte lamang ito at nagiging makulit, lumamlam ang ekspresyon niya at sinabi ng mababang tono, "Tumahimik ka. Paano makakapagpahingang iba sa bahay kung sisigaw ka ng ganito sa kalagitnaan ng gabi?" "Hindi ko naman sinasadya," sagot ni Thea, malungkot na suminghot habang tinurong isang daliri, kung saan nakakabit ang swero kay Shera na hindi kalayuan. "Ang masamang babaeng yan, biglang pumasok. Natakot ako dahil sa gulat ko. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na wag mo na siyang tawaging masamang babae?" Mahigpit ang tinig ni Douglas, habang sinusundan ng tingin ng direksyong itinuturo ni Ara.
Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, kitang-kitang lahat. Sa mga nagdaang araw, tila mas namayat pa si Shera kaysa noong lumabas siya ng kulungan. Ang matingkad na pulang dugo ay tumulo mula sa kanyang mga daliri at ang kanyang magandang mukha ay nabalot ng lungkot. Hindi mahirap isipin kung gaano kasakit ang sugat, ngunit para bang hindi niya ito alintana. Nakatitig lang siya sa isang bagay na kumikislap sa ibabaw ng karpet. Hindi napigilan ni Douglas ang maghihinga. Nang bahagyang tinignan ng bagay na yon, isa itong basag na wedding photo na kasing laki ng palad ng isang matanda. Sa kung anong dahilan, naibalik ito sa silid at ngayon ay durog sa paanan ni Shera. Sa larawan, ang 20 taong gulang na si Shera ay nakasuot ng tube top na wedding dress. May mapayapang ngiti sa kanyang muka habang nakasandal kay Douglas. Puno ng pag-asa ang kanyang mga mata para sa hinaharap nilang kaligayahan. Ngunit sa sandaling ito, may bahid ng dugong isang sulok ng basag na salamin. At isang lamat ang bumaybay sa pagitan nilang dalawa. Ang basag na larawan ay nagmistulang sapot ng gagamba. Hinati-hati ang kanyang masayang ngiti tulad ng kanyang pusong durog sa sandaling ito. Marahil ay kalooban ng Diyos ng bagay na ibinato ni Thea sa kanya ay siyang natitirang wedding photo nila ni Douglas. Sa katahimikan hindi maunawaan ni Thea kung bakit hindi nagsasalita ang daddy niya. Nais niyang parusahan agad ang daddy niya na masamang babae ito, kaya muli siyang sumigaw ng malakas. Daddy, ayaw ko siyang makita. Paalisin mo siya kaagad. Matingkad ang galit sa mukha ni Douglas at biglang itinaas ang kamay. Pak, isang sampalang dumapo sa umiiyak na mukha ni Thea. Sa gulat agad siyang natahimik at nang galaiting nagsabi. Sinaktan mo ko dahil sa masamang babaeng yan. Galit ako sa'yo, Daddy. Galit ako sa inyong dalawa. Pagkasabi noon, bumangon siya mula sa kama, tiniis ang sakit habang hinilang sawero mula sa kanyang braso. Tinignan niyang dalawang gamit at hindi pangkaraniwang tingin para sa isang bata. Saka tumalon mula sa kama at nagmamadaling tumakbo palabas upang magsumbong sa matandang ginang. Napabalik ko si Shera dahil sa sigaw ni Thea. Nang mahimasmasan ni agad niyang binaling ang tingin palayo tumalikod ng hindi nagsasalita. Ngunit paano siya hayaan ni Douglas na basta nalang umalis? Sa ilang hakbang lang gamit ang mahaba niyang binti, mabilis niyang hinawakan ang balikat ni Shera. Hindi sinasadya ni Thea ang ginawa niya. Aayusin ko ito. Tangina mo, kahit ayusin mo pa, may silbi pa ba? Nangingilid ang luha ni Shera sa inis. Pilit niyang pinigilan ng matinding hinanakit, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Bitawan mo ko, ayaw kitang makitang hayop ka. Malamig at matigas ang kanyang pagtanggi, kaya't sumilab ang galit sa mga mata ni Douglas. Marin itong napangiti sa inis at lalong hinigpitan ng hawak sa kanya. Pinipilit siyang humarap dito. Tama nga naman, ang bilis mong makahanap ng bagong mahal, kaya siguro ayaw mo na ako makita. Kung hindi lamang siya nagpumilit na magpadala ng taong magmaman-man sa babae, paano niya malalaman kaagad ang tungkol sa pagmamahal nito sa ibang lalaki sa isang western restaurant? Napanganga si Shera sa gulat, saka biglang tumawa ng mapait. Kaya pala, ikaw ang nagpadala ng taong sumusunod sa akin.